Good morning po mga ka-rider! Tara, camping tayo! Grabe, ang ganda ng view dito. Masasabi ko mga ka-ride out, parang ito yung pinakamagandang campsite na napuntahan ko simula nung nag-bike packing po ako. Good morning po mga ka-ride out. Magsisimula yung ating bike camping dito sa may Marcos Highway. Pray muna tayo. Ito po yung pinaka-challenging na part, yung pag lumuluwag yung tali sa bagahe na dala mo dito sa bike. Buti may extra tayong dalang tali. Hindi pa tayo nakakalayo, nandito pa lang tayo sa may Masinag eh. Higpitan lang natin siya. Ang ganda ng panahon ngayon mga ka-ride out, no? Kaso ramdam ko yung init. At the moment 32 degrees Celsius. Kaya mag-water muna tayo. Approximately mga 44 kilometers po yung ride natin simula dun sa may Marcos Highway at nakaka 18.5 kilometers po tayo ngayon. Yung ating baggage nga pala ngayon, ito, tinimbang ko siya kagabi, mga 11.9 kilos. So bukod pa po yan dun sa mga nakakabit sa kanya and dito sa backpack na nasa likod ko. Mga approximately siguro baka nasa 18 kilos lahat ng dala ko ngayon. Plus yung bike ko, baka mga ano to, 13 kilos din. Magpagas muna tayo. Magpapultang tayo. Kuya, pwede po pultang? Hindi pala dyan. Dito pala tayo sa may 7-Eleven. Bibili lang tayo ng mainom. Nakaka halfway na tayo. Pinili ko dumaan dito sa may Marilake Highway na kinocompose ng Marikina, Rizal, Laguna and Quezon. Approximately mga 117.5 kilometers to. So ang kukunin natin dito 44 kilometers. And I'm so excited na makapagtayo ng ating tent at makita yung kagandahan ng Sierra Madre. Water break muna tayo dito sa may taas. Yung pag-inom ko ng tubig, unti-unti lang, yung tipong binabasa ko lang yung bibig ko. Sabi ko kanina, parang humangin ba? Sabi ko, ba't parang gumaan? Sabi kang ganyan. Ano pangalan mo, Kuis? Marlo po. Marlo, baka gusto mo mag-shoutout. Shoutout natin. Shoutout kay ano, kaya Bronchi, kaya kay Piolo. Yan. Shoutout po sa inyo. Yan. Okay. Good morning mga ka-ride out. Nakasabay natin, tinulungan tayo talaga umahon ni Marlo dito sa may Marilake. As in, sobrang pagod na ako kanina. Sabi ko, buti na lang merong akong nakasabay. Marlo, baka may gusto kang i-shout out? Ito sa mama ko. Sorry, dito ako dumadaan lagi. Saan galing ba si Marlo? Tagig po. Tapos, so uwi siya ng Binangonan. Dumaan pa ng Windmill tsaka Sierra Madre dito para makauwi na Binangonan. So yun, maraming salamat Marlo and ride safe lagi. Good morning po mga ka-ride out. Nandito na po tayo ngayon sa may Sierra Grove, sa may Sampaloc, Tanay Rizal. Along Marilake Highway lang siya, kaya madali lang siyang makita, pero napaka-importante na huwag padalos-dalos sa paglusong, importante na magtatanong. So ngayon bababa tayo dito, punta tayo dun sa may front desk nila. So lusong tayo dito pababa. Kaya ito po, hindi ko pa napirma.
Na-print Sa inyo po. po yan, sir. Apo. Bali yung pisto po natin sir sa pinapumba po sir. Sundan ko na lang po kayo. Opo. Good morning po mga Ka-Rideout. Ako nga po pala si Ka-Rideout Aaron. Welcome po sa ating YouTube channel. Kung kayo po ay bago pa lang sa ating YouTube, sana po ay ma-entertain at makatulong po itong video na to para sa inyo. And don't forget also to click the like, share, and subscribe button. Kukwentuhan ko lang po kayo kung paano tayo napunta sa area na to ng campsite. Kanina po pagdating natin, ang kinuha ko pong area ay dito sa may C4. Napansin ko po, elevated yung kanyang lupa. Dito po sa area na pinagtayuan ko, flat po yung surface po niya. Dito naman po sa area na to, pababa po siya. Sabi ko sa sarili ko, bago mo itayo yung tent mo, dapat flat yung surface mo. Kasi unang inisip ko, paano pag matutulog ako? Sabi kong ganyan. Na-experience ko kasi dati, nag-camp po kami sa May Zambales and ang sakit po sa likod dahil ang napili po naming area is pag ganun po. So, sabi ko, pagulong, masakit sa likod. So, ang ginawa ko po, lumipat po ako from there. Ang ganda lang po ng view doon. Pero maganda rin naman po yung view dito na nilipatan natin. At ito mga Ka-Rideout, yung pinaka nagustuhan ko, hindi ko na po tinayo yung canopy ko kasi ang hangin, ang lakas ng hangin, yung parang tipong kayang tangayin yung canopy, baka mamaya yung canopy ko nandoon na. So, ginawa ko na lang po, yung tent ko, since mahangin po siya, tinalian ko na po siya. Ito po yung kinaganda sa nature hike din po, para secured. Ayan po, nilagyan ko po siya ng protector ko rin para hindi lipa rin kagad. Dito ko nilagay yung ating mountain bike. Hindi pa po ako nananghalian. Alas 3 na po ng hapon. Parang ito yung laging oras ng pananghalian ko eh. Tara, magluluto tayo ng pinaka-paborito ko at nyo. Sinigang. Tara! Isang mapagpala nga pong araw sa inyo mga Ka-Rideout. Nandito na po tayo sa Sierra Grove sa may Sampaloc, Tanay Rizal. Samahan niyo po muna akong mag-igib mga Ka-Rideout. Sabi ni Kuya, may CR sila dito. I-check na rin natin yung kanilang CR. O nga po pala, yung aking balde po, galing po ito sa Tourist Diary. Sobrang space saving nito, sobrang lightweight din. Okay, andun sa baba yung CR. Malapit lang po yung CR dito sa aking tent. Ayun yung CR nila. Ang ganda ng lugar. So dito po, dito yung lababo nila at gripo. Meron din po sila dito. Tapos meron pong dalawang shower. Wow, malinis. May bidet. Tapos ito yung kanilang bowl. May ilaw. Sa shower area po, may ilaw. Okay to. Ito lagi kong hinahanap eh. May sabitan ng damit. Tapos may gripo sila. Naka-tiles siya mga Ka-Rideout.
Ang ganda. Ang ganda na CR nila. So tara, mag-igib muna tayo. Tubig, check. Wow! Lamig ng tubig. Feeling ko mamaya dito malamig. Sa ngayon po kasi mga ka-ride out, sa lahat po ng napuntahan ko na campsite, ito po yung pinakamataas at ito yung pinakamalayo. Para sa ating lunch mga ka-ride out, magluluto tayo ng favorite ko, favorite mo, favorite nating lahat. Sinigang na baboy. Okay? Siyempre, paulit-ulit kong sinasabi, hindi po mawawala ang cookbook ni Mother. Kaya napaka-importante ng notebook na to kasi kung hindi dito, naku, hindi ako makakakain sa camping. Magsasaing po muna tayo ngayon. Alright! Kamatis. Paano hiwa nito? Pwede na siguro yan. Tapos, daw ng sili. May hiwa ba to? Gano'ng kalaki? Yan. Sunod natin itong Baguio beans. Ay, Baguio beans. Ano ba to? Baguio beans ba to? Sitaw. Sitaw, Baguio beans. Paano nangyari ba yun? Next step natin, itong kangkong. Tatanggalin ba itong dahon? Tapos, kasama naman yata siguro lahat ito. Hayaan mo na. Dito natin ilagay yung basura. Kailangan po may dala po kayong sarili nyong drinking water. Ito, 6 liters po yung dala kong tubig and wala pong wifi dito mga ka-ride out. It's because malakas pa rin naman po yung signal dito. Wala ditong kuryente, walang saksakan dito kaya kailangan prepared and ready kayo na magdala ng mga power banks nyo. In-inform po ako dito mga ka-ride out na kailangan magdala po ng insect repellent. May mga katikati na po ako na nararamdaman. Hindi naman po maiwasan yun kasi ito yung nature habitat po talaga nila. Dito sa right side natin, dito po yung sunset. Bukas mga ka-ride out, dito yung sunrise. Makikita natin. Right at this moment, ako lang yung camper na nandito po sa buong campsite. Sibuyas, kamatis, okay, tapos yung karne. Wala, tama ba yung ginawa ko? Takpan muna natin, pakuluin muna natin. Paano nga ba ako nakarating dito? Nag-browse po ako online. Noong una wala po akong makitang exact or nararamdaman mong feel na puntahan na campsite. Tapos sabi ko kinabukasan na lang. Nung umaga na yon, nakita ko siya. Sabi ko parang ganda dito. Sabi ko ganyan. Ang Sierra Grove po, meron po siyang iba't ibang campsite sa loob ng campsite niya. Ang maganda dito, hindi po siya crowded. Napakalaki po ng space ng Sierra Grove para dito po tayo magsama-sama, mag-camping, kasama ang ating pamilya, ang mga mahal natin sa buhay. Napansin ko nga rin po na napaka-alaga nila dito sa lugar. Grabe, sobrang sulit po pagka sinubukan nyo yung Sierra Grove dito sa may Sampaloc, Tanay, Rizal. Mga ka-ride out, ito po yung gazebo na tinatawag po nila. Ganda, no? Kung yung mga previous vlogs natin, puro katubigan, kariveran, kaulanan. Ngayon mga ka-ride out, puro kabundukan ang makikita natin. Alam ko parang halos tabi-tabi na rin sila ng Quezon dito. Grabe mga ka-ride out, ang ganda. At itong Sierra Grove ay merong 550 above sea level. Ganun po siya kataas. Kaya naman po, pagod na pagod po talaga ako nung pumunta ako dito. Kasi nakabike lang po tayo. Biruin mo yung biyahe natin 5 oras para na tayo nagbiyahe ng Pangasinan. I guaranteed po, subukan nyo dito sa Sierra Grove. Ang payapa. Alam mo yung parang lahat ng nakikita nyo, lahat ng natatanaw nyo, yan po ay hindi sa akin. Alam mo yung wala kang ibang naririnig kundi yung huni ng ibon, mga insekto, hangin. Tapos ang ganda ng kalangitan. Sobrang ganda mga ka-ride out dito. Ka-ride swak natin to. Ito yung mabibigyan natin ng score na
9/10. Yun, kumukulo na. Lumalaban, sarap. Okay na to, pwede na. Tara, let's eat. Kain po tayo mga ka-ride out. Napakasarap naman ang luto mo ka-ride out. Pasado na naman. Oh, gusto niyo po tikman? Hey sir, ma'am, tikman niyo po. Masarap po ito po. Ayaw niyo? Ako na lang po. Sarap. Sarap. Alam mo yung nalalasahan mo yung asim, tapos yung crunchiness nung kangkong stem, pati nung sitaw. Crunchiness. Hindi po siya matigas ha. Ano lang po siya. Tama lang po. Tapos yung totongers na kanin natin. Sarap po. May tropa pips tayo dito na aso. Pangalanan natin siyang si Jansina. Jansina, oh. Tika. Oy, dito. Oh, dali. Oh, yun na. Kain ka na dyan. Nagustuhan ni Jansina yung sinigang natin. Ka-ride swak na naman ang ating ulam. Katatapos lang po natin ngayon kumain mga ka-ride out. Sobrang busog. Hugas tayo ng mga pinagkainan natin. Plano ko na rin mag-shower na rin. Para mamaya, luto naman tayo ng dinner. So yung dinner natin, sinimplihan ko lang. Kumbaga, ayun, ayoko lang din kasi na may masayang. Alam niyo po mga ka-ride out, natutuwa ako dito sa kanilang comfort room, bathroom, pati itong kanilang hugasan area. Kasi ang linis po. Tapos halos bago pa po yung mga amenities dito. Magandang gabi po. So time check natin ngayon, it's past 7 in the evening. At for our dinner po, magluluto po ako ng sardines with egg. Pag po pala kayo magbabaon ng mga canned goods, mas okay po kapag meron na po siyang can opener. Ang lamig ngayon, pero yung lamig niya tolerable pa. Kalmado yung panahon natin ngayon, tsaka maganda yung kalangitan, may mga bituin. Yan kasi yung basis ko rin kung uulan or hindi eh. Simple lang mga ka-ride out yung ating ingredients. Sardines, egg, sibuyas, tsaka bawang. Ang lights out pala dito sa campsite, mga 9 o'clock yata, lights out na sila. Pasok ko kanina, may form ako na sinubmit dun kay Kuya Guard. And naka-note doon na dito tayo nag-register and then camper tayo and then kung saan tayong campsite. Kain po tayo. Tikman nga natin. At maraming salamat po sa pag-iingat buong araw. Time check natin mga ka-ride out ngayon. Alas 3 ng madaling araw. Biglang bumuhos yung ulan. Sana mamaya huminto na. Pero siguro normal na bumuhos yung ulan ng ganitong oras dito. Kasi dito sa bundok talagang pabago-bago yung weather. Uulan, hihinto, uulan, hihinto. Wala tayong canopy ngayon. So sana kayanin nung ating waterproof tent sheet yung ganitong klase ng ulan.
ang ganda. Hello po, good morning po mga ka-ride out. Grabe, time check natin ngayon, it's 5:30 in the morning dito po sa may Sampaloc, Tanay, Rizal. Grabe, sobrang lamig. Halos nag-start yung ulan alas 2 or alas 3 na madaling araw. Tuloy-tuloy yun. Hanggang ngayon, hanggang alas 5 ng umaga. Tapos nag-stop siya around 5:30. Sabi ko, Lord, sana po pahintuin nyo na po yung ulan kasi medyo, syempre first time kong walang canopy. Ayan, pero so far naman po safe tayo sa loob ng tent, hindi po tayo nabasa. Grabe, ang ganda ng view dito. Tapos ito, dito sa taas ko, blue na yung sky, pero dito sa part na to, lumiliwanag pa lang. Pero mga ka-ride out, hindi ko ma-explain yung feeling ko. Kita mo kung gaano kalawak yung kalangitan. Tara, tignan natin ng mas malapitan. Grabe, ang ganda niya mga ka-ride out. Ito yung pinaka priceless moment para sa akin mga ka-ride out. Honest review ko kagabi, medyo nararamdaman ko na parang medyo may worries ako kasi nga tuloy-tuloy yung bagsak ng ulan. Nagpray ako kagabi, sabi ko, Lord, ingatan niyo po ako sa pagtulog ko ngayon. Ingatan niyo po yung tent ko, yung mga gamit ko, yung place po na tinutuluyan ko. Kasi as in totally blackout na kagabi nung nag-lights out na. Walang kuryente na, wala na akong ibang nakikita or naririnig kung hindi yung kapaligiran ko na lang. And napaka-raw lahat ng nangyayari kagabi. Sabi ko, Lord, gusto ko na pong mag-umaga, gusto ko na pong makita yung kagandahan ng creation nyo. And ang ganda mga ka-ride out. Grabe. Yung kagandahan ng mga lugar na napupuntahan ko, gusto kong ibahagi siya sa inyo lahat. Kasi sobrang nakakawala po siya ng worries, ng pagod, ng anything na nararamdaman. Nakikita mo yung mga ulap na para siyang alon na dumadaan sa mga kabundukan. Gumagalaw talaga siya, literal mga ka-ride out. Worth it lahat ng pinagod natin kahapon sa pag-ahon. Tara, breakfast po tayo. Nagluto po tayo ng ham, tapos itlog po, tapos mainit na kape. Yan, kain po tayo. Hindi muna ako nagsaing ngayon kasi busog pa ako simula kahapon eh. Before tayo tuluyang mag-pack up, gusto ko lang po ibahagi sa inyo yung mga na-experience ko sa buong bike camping na to. Simula nung pag-alis ko ng bahay, I know to myself na malayo itong pupuntahan ko, lalo na ang gamit ko ay bisikleta. 44 kilometers, one way pa lang siya. Tapos sabayan mo pa ng gradient na talaga namang macha-challenge ka. May mga blessing in disguise na nangyayari. Tulad na lang nung nakilala ko si ka-ride out Marlo. Salamat Kuis. Kasi yung mga punto na nararamdaman ko na yung pagod ko eh. Kasi kung kailan mas malapit ka na, mas lumalabas na yung pagod mo, mas nahihirapan ka na. Yun pala, yung batang yun, tinutulak niya na yung likod ko. Tinutulungan niya na ako na magkaroon ng puwersa, makaahon. Kasi nakita niya na ang dami kong dala, ang bigat ng dala ko. Ride safe lagi and always be a blessing to others. It's a simple place where you can detach yourself to the city and you will reconnect yourself to nature. Wala po ditong electricity, wala po ditong drinking water, wala po dito yung mga lodging or yung pwede kang rooms na tutuluyan kasi bring your own tent po dito. Kapag dating nyo po dito, kung ano po yung dinatnan nyo na kalinisan, pag alis po, ganun din po, malinis din po natin siyang iiwan. Ang rates po ng Sierra Grove ay pagka day trip ka, 500 per head. Ang check-in time mo ay 11 a.m. hanggang 9 p.m. ng gabi. Kapag ka naman overnight, 800 per head. Ang check-in time mo naman ay 11 a.m. at ang check-out time mo ay 11 a.m. kinabukasan. Nire-require po nila yung advance booking. May slot ka na pagdating mo dito kasi yung mga walk-ins, visitors, or anyone na wala naman pong reservation dito sa lugar, hindi po nila pinapapasok po yan. Para po lahat po ng campers na nandito sa loob ng Sierra Grove, sila lang po yung nakalista, secured, and alam po ng Sierra Grove na yun lang po yung laman ng kanilang campsite. Pwede po kayo mag-barbecue grill, pwede po kayong pumunta dun sa mga gazebo or sa mga cottage or kubo po nila, kasama po yan sa binayaran po.
Meron tayong mga perimeter wall or fence. Ang pets po ay pwede dito. Meron po tayong shower and washroom area. Meron din pong toilet. And meron din po itong water source. Pero yung water source po na ginagamit is yung panghugas or pagka hindi siya pang inumin. Required po dito yung 4x4 na sasakyan. Foggy po yung lugar. As in, pagka gumising ka ng maaga, makikita mo yung lamig at simoy ng hangin. Napaka-relaxing talaga. Limited campers lang po ang inaalaw nila dito kasi ayaw po nila nung congested na lugar. Gusto nila is nakapag-relax and na-enjoy ng mga campers yung privacy and yung space po nila. Mountain view, yan po ang makikita natin dito, yung Sierra Madre Mountain Range. 550 meters above sea level ang taas mo. Talaga namang halos ka-level mo na yung mga ibang kabundukan or yung mga ibang mga mountain view dito. Bawal po dito ang mag-videoke or yung mga loud music. Pwede rin po dito yung pitch beside vehicle. Pwede kayong magtayo ng inyong space area sa tabi ng inyong sasakyan. And meron po ditong quiet hours. So kagabi na experience ko mga pa lang nga dito, 7, sobrang tahimik na. Yung 7 parang 11 o'clock na. Pero usually po 9 PM po yung kanilang quiet hours. Nire-require din po nila dito yung strict noise policy for the sake and respect na rin po sa mga kapwa natin na campers din and yung mga naninirahan po dito. Meron silang trekking pero hindi ko na po siya sinubukan or nasubukan. Meron po silang 6 na campsite sa loob mismo ng Sierra Grove. So meron silang campsite A, campsite B, campsite CA, C2, C3, and C4. So ito pong location ko na to, ito po yung C4. Iba yung ambience ng C4. Although medyo mas malayo lang po siya dun sa pinaka-entrance. Pero hindi naman sobrang layo. And makikita mo dito yung sunrise mga ka-ride out. By the way, gumising na maaga pag sunrise ha. Nakita ko ang ganda ng kalangitan dito sa C4. Kitang-kita mo siya. And then makikita mo yung lawak ng lugar. Parang ito yung quote-unquote maganda yung view pagdating sa Sierra Mountain Range. Thank you for watching mga ka-ride out. Power! Peace out! Wapak!